Sa loob ng University of the Philippines, Diliman, mula sa mga malaking establishmento, mga puno't halaman, mga tagapangalaga nito, mga propesor at propesora, hanggang sa mga estudyante ay silang nagbibigay ng buhay sa campus na ito. Ngunit hindi mabubuo ang larawan kung wala ang mga hayop na naninirahan dito. Sila ay isa sa may malaking bahagi sa pagbibigay ng karakter at pagkakakilanlan sa ating paligid. Hindi lamang bilang mga alaga, kundi bilang mga kapartner sa buhay sa campus. Isa ang kolehiyo ng Fine Arts sa may ituturing na pet-friendly environment. Mayroon silang ilang mga aso at pusa na kinupkup dito, na hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan at aliw sa mga estudyante, kundi maging parte na rin ng kanilang araw-araw na buhay. Ngunit may natatanging alaga rito na tila pukol ng atensyon sa buong kolehiyo. Siya ang asong tinatawag sa pangalang Butchoy. Butchoy. Butchoy! Ang aming grupo ay nagsagawa ng interviews sa mga taong naging bahagi ng buhay ni Butchoy upang mas lalo natin siyang makilala. Ang mga kwento at karanasang may babahagi ng mga taong ito ay ang magbibigay ng mas malalim na pag-unawa kung bakit si Butchoy ay naging isang simbolo ng buhay at kasaysayan sa kolehiyo ng Fine Arts. Ako si Alkin Flores Gayagoy, mas kilalang Mang Dong or Dong. Ganyan. Ako yung property custodian ng kolehiyo. At the same time, ako yung building administrator. Ako si Giselle Wee, faculty sa College of Fine Arts at saka kasama sa mga faculty na nag-aalaga sa ASO sa FA. Ako, pangalan ko rito, Willie. Ang tawag nila sa akin dito kasi may edad na ako, tatay. Ako nga pala si Kuya Rene ninyo, guardian ng Fine Arts. As in, Kuya Rene nilang tawag niya sa akin. Ako po si Lisa Ito Tapang, akong assistant professor dito sa UP College of Fine Arts sa Department of Theory. Kasalukuyan din akong curator ng UP Fine Arts Gallery Oparola since 2023. Santiago Leon Tanya, second year ID. Hello, ako si Edge Pabon, second year industrial design student and sophomore. Name Pumig, UID, ireg ako pero third year industrial design student. Lucas Miguel, Viscom, and undefined year. Okay, gets. Bali, ako po si Erica, taga Black W po ng Visual Com po, year 2. Year 2. Ako ay si Miguel Adrian Lubag from Visual Communication, second year. Ipinanganak si Butchoy sa College of Fine Arts noong 2019. Ngunit paano nga ba siya naging bahagi ng kolehiyo? Most po ng mga napagtanungan naman ditong staff, ikaw po yung tinuturo. Kunwari po, kung may alam sila kay Butchoy, lagi po kayong yung tinuturo nila, mas nakakaalam daw kay Butchoy. So yung first pong question namin is, si Butchoy po ba ipinanganak sa CFA? Ilang taon na po ba siya? Si Butchoy, 2018 yan eh. Naiwan yan, nung yung nanay niya nanganak, kasama siya, tapos may construction kasi dati rito. So iniwan na si Butchoy. Actually, dalawa silang iniwan dito, yung isa napunta sa CMO sa kasamang palad, namatay yung kapatid niya. Pero po bali si Butchoy dito po pinanganak. Pinanganak, oo. Po siya dito. Actually, hindi kasi specifically noon yung birthday niya. So, October or November yung month na dinala siya dito. Sa paglipas ng panahon, nasaksihan ni Butchoy ang pagbabago sa loob ng kolehiyo. Mula sa pagiging isang musmos na tuta, isa na siya ngayon sa mga tinuturing na alpha ng kanyang mga kasama. Si Butchoy po ba ang pinakamatandang aso sa CFA? Hindi. Kasi mayroon tayong aso nung pagdating dito ng 91, si Dudes.
Inabot siya ng 11 to 12 years. Pinakuha na lang kasi hindi na siya nakakatakbo, bumabangga na siya. So, pinakuha na lang. Pero wala na po siya ngayon. Wala na. Si Butchoy ngayon ang alpha ng mga aso rito. At bilang sa kolehiyo na rin nananatili si Butchoy, sila na rin ang nagpapakain dito. Chuy! Ay, gaba kaya. Tiny. Ano po yung favorite food ni Butchoy? Si Butchoy wala namang tinatanggihan yan eh. Walang arte. Oo. Favorite food? Noon, okay lang sa kanya dog food. Kasi dati meron kaming stash sa ceramic studio. So pumunta siya dito. I think dahil mas madami ng students, tapos bukas na sila, Mang Nestor, mas gusto niya na table food. Ayaw niya na ng dog food. So, ang kwento sa akin ni Ate Babes, kapag umaga, magdadala sila ng ulo ng manok at saka kanin. Tapos yun yung pinapakain sa kanila. So, mas favorite na ni Butchoy table food. Pero, naalala ko lang, sabi ni Ate Lea, ang favorite food ni Butchoy ay pandesal. Parang wala pong specific na tao na papakain. Parang single lang. Oo, before, meron. Halimbawa, ako, si Kuya Nel, sila Ate Babes. Ngayon kasi, naman siya, free roaming, diba? So, pwedeng bigyan ng student kung anong oras. Kaya tumataba ni si Butchoy pag napansin nyo. Ang taba niya na sobra. Malusog. Bale po dati, parang alam niya na po na kung paano, kung kunwari po gutom po siya, pumupunta po siya dito sa Yes, studio. oo. Yes, kasi may kainan siya dito. Hindi naman, basta gutom siya, kahit ano, kain siya. Pero pag busog, choosy. Tuwing anong oras po pinapakain si Butchoy? Tuwing umaga, hindi lang si Butchoy, lahat sila. Tuwing umaga, dumadating ako, may dala na kayong pagkain. Malaking lalagyan ba? Kasama na dito sila. Kada umaga po talaga. Tuwing umaga. Alam na po nila na po. Kaya nandun sila sa Megit, nag-aabang na doon. Tapos pagka dumating na ako, andyan, tuwan-tuwa na yun, magkagaharutan na ba? Punta na kagad dito yan. At sa katagalan nga, ay marami na ang buong koneksyon si Butchoy sa kanyang paligid. May laman. May paborito po ba siyang bantay? Like staff or tao dito na favorite yung kasama ko? Favorite niya? Hindi ko sure eh. Ano ba kayo? Sana. Sana ako. Kasi dati, pag galing ako ng gate, pag nakita niya ako, tatakbo yun. Hahatid ako nandito. May sumasama po siya sa'yo. Oo. Ngayon, para medyo snob siya sa akin. Nonchalant. Oo. Pero pag tinatawag ko siya, lumalapit naman. Oo. Kasi minsan sa pag tinatawag namin, hindi po na makapansin. Snob eh. Meron po siyang paboritong kalaro ngayon na staff or parang mga kapwa-aso din? Kasi since si Butchoy, parang nung maliit pa siya, halos yung mga aso sa Betmed na nagkasakit na rin, nawala na rin. No? Pero sa ngayon, kasi since siya yung alpha, parang hindi na rin siya nakipag-arot. Kasi yun eh. Tumatanda na. Tsaka medyo nagsusuplado pag Ayun nga, yung mga kasama niya. parang di na kahit tatawagin. Di ba? Tulog na lang ng tulog. Pero pag tinawag ko yan ang galit na galit sa pusa yan, ha? Ingatan niya yan, galit sa pusa yan. Kaya pag si Butchoy bumunta na dito sa Bartlett, lahat ng pusa makikita mo nasa kisame na yan. Nakapatong na sa grills na yan, no? Alam na agad. Oo, alam na kagad. So, pag sinabihan ko si Butchoy na, gagano na kagad yan, iikot na yan. Sumasama yan pag umikot ako hanggang doon sa likod. May paborito po ba siyang kalaro?
Kalaro. Naghaharutan sila ni Liz. Pero kalaro per se, naglalaro kami pag may time. Pero minsan si Liz, pero recently, I think dahil hindi kapon yung ibang dogs, nakaaway niya si B1. Pero katropa niya si Gab-Gab. Si Gab-Gab yung maliit na brown. Munti ka na yung mamatay eh. Naku. Yun nga po pala yung Yun na swero? Yes, oo. Ay, nako. Sa loob ng kolehiyo, hindi lang basta aso si Butchoy. Siya ay naging simbolo ng samahan at pagmamahalan. Hindi basta-basta naging simbolo ng CFA si Butchoy. Dahil sa kanyang pagiging palakaibigan at malapit sa mga mag-aaral, unti-unti siyang naging paborito ng lahat. At kalaunan, sumikat pa sa social media. Kailan po nagsimulang kilalanin siya bilang mascot ng CFA? Noong una kasi, si Butchoy lang yung dog sa Fine Arts noong 2019. May mga ilan na puppies pero siya yung mas pinaka-friendly sa lahat. Kaya siguro naging parang mascot siya dahil sa demeanor niya. Siguro nung marami kasing beses na si Butchoy ay nakukuhanan ng litrato ng mga bisita, lalo na ng tuwing exhibit openings o kaya ng mga dalaw sa kolehiyo. So, I guess, over time, na-associate na si Butchoy doon sa CFA. Tapos sa katunayan, meron pa kami isang intern sa gallery. Ang gusto niya sanang project noon ay gumawa ng isang Twitter account ng gallery with Butchoy as the mascot or icon. Kung tama yung aking pagkakaalala, nag-viral din si Butchoy noong graduation ng 2023 yata, where nag-post ang isang student na imbis na siya yung pinakuhanan ng litrato ng nanay niya, ay si Butchoy dahil ito ay natutulog o nakatambay sa ilalim ng stage. So maraming moments na gano'n. Kasi bago mag-pandemic, since lumaki na siya, nasa salunguhan niya na yung mga estudyante. So, during application period, hindi pa tayo online nun eh. So, yung mga aplikante pumupunta rito, tapos yung mga dating mga estudyante, mga first year nun, nakilala na siya. Bali po parang may certain connection po siya sa mga estudyante po ba? Or ano po ba? Parang siya pa lang po ba yung pet nung time na yun? Or meron na po yung iba? Meron pang isa kaya lang, ganyan, namatay din, nasagasaan eh. So, bukod po sa kapatid niya? Bukod pa sa kapatid niya, may mas bata pa sa kanya. Bilang po mascot nga po siya dito sa CFA, mayroon po bang parang kumbaga favoritism or bias, parang ibang pakikitungo ng mga tao ninyo sa kanya since mascot nga po siya compared dun sa ibang hayop? Hindi, kasi dati nung nag-umpisa yun, talagang si Butchoy talaga yung nag-iisa pa lang siya. Hanggang sa dumating yung mga ibang aso, siyempre, since alpha siya, tsaka si Butchoy kasi malambing eh. Malambing si Butchoy. Yun po talaga yung sinasabi nila na si Butchoy po talaga yung pinakamalambing. Actually, dahil mas friendly nga si Butchoy, mas nahawakan siya ng students. Compared to the other dogs, minsan mailap. Pero may time din nung 2023, halos wala ng fur si Butchoy. So, hindi siya nagpapakita talaga sa mga tao. So, sa that time, parang medyo concerning na yung itsura niya kasi ang init ng balat niya. As in, makapal yung skin. So, dinala siya sa vet. Tapos, nung naka-recover na siya, yun, nakikipagkita na ulit siya sa students. Kasi nahawakan na siya ulit. Kumusta na po si Butchoy na yun? Noon kasi, siya lang yung mag-isa na dog. So, syempre siya yung favorite na lahat. Ngayon kasi, may kanya-kanyang favorites yung mga students eh. Pero,
kahit ganun man, dahil kapon din si Butchoy, hindi siya yung gumagala masyado. Pero, alam mo, may in-heat din na female dog, parang wala siyang pake. So, si Butchoy parang minsan meron siyang sariling agenda. Pag lunchtime, alam mo na nasa kiosk siya. O kaya pag bandang hapon, nasa may parola na siya, or nagpapahinga, natutulog, nasa may stairs. Siguro may dahil matagal namin associated sa CFA si Butchoy, definitely may affection ang mga tao sa kanya. Kung alumni ka na or dumadalaw sa college, siya yung isa sa mga naaalala mo from that time. So definitely, it's a positive memory siya, positive presence for many people in CFA. Oh, siyempre, mas siya, kumbaga sa sa mga mas lamang ang pagtingin mo, di ba? Lamang ang pagtingin mo sa kanya kaysa sa iba, di ba? Sa akin, ang turing ko kay Butchoy is, siya yung nauna dito eh. Tsaka siya talaga ang unang minahal namin dito sa Fine Arts na aso. Kasi yung the rest na yan, huli na yan sila eh. Pero una-una talaga dito na aso namin na datnan ko rito is Butchoy na talaga. Kaya parang, ang turing ko kay Butchoy, parang kaibigan talaga kami. Kasi mapakaibigan naman talaga si Butchoy eh. Yes, definitely. Bukod sa hindi ko kilala yung ibang mga aso, si Butchoy kasi pag humihingi siya ng pagkain, behave siya, like umuupo siya sa tabi mo, hindi niya ikaw pinipilit. Unlike yung ibang aso sa mga pusa na direktang nagsisnatch ng pagkain mo. So nakakaano yun. Kay Butchoy naman, parang nagmamakaawa siya, mabait lang siya. Kaya parang siguro mas malaki yung chance na nabibigyan siya ng pagkain ng mga kung tumatambay sa kiosk saka sa FA in general. Sa akin personally, medyo wala naman. Pero mas recognizable siya compared sa iba. Pero yung mga aso kasi ng CFA, parang chill lang naman. Mas ko yung mga pusa sa kiosk. Oo. pero si Butchoy yung pinaka-recognizable sa kanila. Wala naman. Lahat sila sinusubukan kong lapitan. Kaya lang parang medyo nakakakaba kasi nung nakaraan, tinahulan ako ng mga aso. Kasi trained pala silang manahol kapag may sinusubong pumasok sa building ng alas 6 na. We? Sinubukan akong kinabahan ako. Fun fact. Fun fact yun. Parang mas malambing ako sa kanya compared sa other dogs dito sa FA. I think, yun, sobrang bait lang niya. Like so far, di naman siya masyado nakikipag-away sa akin. Kaya ganun katakot sa kanya. Chill lang, oo. Parang pare-pares naman silang nakikilala na lately. Pero parang pag si Butchoy, alam na agad na siya kasi dahil kasama ni Mang Dong. And matagal na rin siya dito kaya mas maraming nakakilala sa kanya. I think, oo, kasi siya yung favorite dog eh. Siya yung, kumbaga pag maisip mo yung mga aso sa CFA, si Butchoy yung lalabas sa isip. Tama. Mula sa kanyang pagsama sa mga guards, tauhan, students, maging ang mga professors, ang araw-araw na buhay ni Butchoy ay bahagi na ng ritmo ng kolehiyo. Maraming po kang i-share kung gaano po katagal kilala si Butchoy. Palagay ko mula 2016 or 2017 ko nakilala or namalaya na meron tayong pet na pangalan ay Butchoy. Ito ay dahil noon, naalala ko, nagkaklase ako sa TFA, isa sa mga art history classes, Western art history. At pumasok si Butchoy sa loob ng silid-aralan at natulog siya sa klase, sa harap ko. So, hindi ko makakalimutan yun, yung moment na yun. So, at least 2017 or 2016 ko nakikita na si Butchoy. Simula nung maliit pa siya, yung bata pa, na parang tuta pa lang siya, hanggang sa lumaki. Balik po ba, parang dito po siya pinanganak? Oo, dito siya lumaki talaga, tuta pa siya. Hanggang ngayon, yan. Si Butchoy, ang pagkaalam ko, si Butchoy na una pa sa akin dito yan eh. Kumbaga,
Paglipat ko dito sa Fine Arts, Butchoy na yan eh. Malaki na yan. Malaki na po. Oo, malaki na yan. Si Butchoy, pagkakaalam ko, nasa mga 3 years na yata yan dito sa Fine Arts. Kasi kami pa na tapon yan, tinapon namin yan, tapos nalagaan. Basta mga 3 years niyan, mabait na aso yan. Since nung nakilala ko siya nung talent test pa lang. Like, nung pagpunta ko dito sa FA, may nakita kong aso and parang lahat ng mga tao na nakita ko na nakikita rin si Butchoy. Parang sabi ko nakita ko kilala nila si Butchoy. So parang, sikat yata tong aso na to. So doon ko nalaman na si Butchoy ito. That's his name pala. Mga ever since pumasok ko ng Fine Arts, yun, mga 2 years, yun. 2 years. Tapos pagkarating mo dito, malaki na si Butchoy. Oo, medyo. Bali, mula pa lang nung freshman, nakikita ko na siya. Tapos sabi ko, kasi yung naninibago pa ako kasi nawiwirdan ako yung mga aso dito sa CFA. Kala ko tipong mga galang aso. Tapos nakita ko inaalagaan ng mga guards. Sabi ko, tanda na neto ah. Parang matanda pa sa akin tong aso to eh. 2-ish years since pumasok ako sa FA. 4 years. Simula nung first year ako dito, nakikita ko na siya. So, bali po ba na abutin siya as puppy or malaki? Malaki na siya eh. Malaki. Ever since nagsimula ako sa UP. So, I've met Butchoy circa 2021. Favorite. He's my favorite. And sobrang bait niya. And siya talagang alpha dog. Sa bawat araw, buwan, taon, napapatunayan lamang na si Butchoy ay hindi lamang isang aso. Isa siyang kaibigan, bantay, at isang tahimik na saksi sa bawat likhang sining na nabubuo sa CFA. Ano po yung katuring niyo po kay Butchoy? Since simula po nga, puppy pa lang, parang naging katuwang niyo na po siya sa stay niyo po dito sa CFA. Actually sa akin, pag nandito na ako sa kuleyo, sa araw, pero mas madikit sila sa gwardiya. Kasi sumasama yan sa roving eh. Yan ang kagandahan kay Butchoy. At saka alam niya, pag estudyante natin, hindi niya tatahulan. Ayun nga po, ayun din po yung sabi ng guard na parang katuwang na daw nila. Tapos parang alam nila pag outsider, yung mga aso dito. Tapos pag kunwari 6 p.m. na, lagpas 6 p.m. Parang alam na nila na lagpas na yun sa school hours. So parang tinatahulan na nila yung mga pumapasok at 6 p.m. Actually, pag stress reliever si Butchoy. So, every time, pag nandito ako sa college, pagkadating, hinahanap ko siya. Tapos, pag di ko siya nakikita, nakikibalita ako sa ibang students or sa College of Fine Arts kung kamusta ba, nakita ba nila. Tapos, hindi lang kasi si Butchoy yung FA dog before. So, nung college ako, meron din dati. 2 sila. So, same din. Hinahatid ako sa klase ko, kung saan man ako, tapos tatambay lang. So, yun. Basta pumasok ka na dito sa Fine Arts, pag tinawag mo siyang Butchoy, pag nakita mo na siya, tawagin mo siyang Butchoy, pupunta sa iyo at tatalon-talon sa iyo. Parang yung nag-hi ba? Hi, hi. May alam po bang trick si Butchoy? Alam kong tricks dyan, pag nakakita ng pusa, inahabol na yung pusa. Yun na po yun. Pero alam po, kasi may isa pong student na nagsabi, parang trained po yung mga aso pag kunwari lagpas 6 p.m. manahol ng mga outsider. Totoo po ba yun? Parang lahat naman yata itong mga alaga pag kunwari ko. 6 p.m. na po, ano? Yun po yung sabi ng isang student kanina. Oo, nakawala ng kasi mabait din yan eh. Hindi naman ng estudyante, wala pa naman akong narinig na na nasasaktan ng estudyante, mabait yan. Saka minsan makakawala ng stress, matutuwa ka, ganun. Ayun, everyone finds him cute, diba? Siyempre kasi meron tayong meron parang may college, pet? Or like, mascot, yun. College mascot tayo, which is bukod kay
kay Batik, si Butchoy, na very kind and cute, na chill dog lang. Ano siya, para siyang mascot ng CFA. So, parang kilala siya ng lahat ng tao sa CFA. Tapos parang medyo inside joke siya sa mga mural, nandun siya, or sa mga post ng tao sa net. So, parang nami-mention si Butcher. So, parang icon siya dito sa Fine Arts. Feel ko medyo in general na very helpful yung mga alaga dito sa CFA. Hindi naman parang naaano lang kay Butchoy solely. Pero cute yung notion na para siyang mascot ng CFA. So parang identity din sa student na every time you bring friends over sa Fine Arts or pag nadaraan, alam nyo ba may aso dito na ano, pangalan niya si Butchoy, tapos gano'n. So parang yun yung parang overall saya na dinadala nila yung mga pets sa CFA in general, tsaka yung notion nga lang na may mascot yung CFA. Tsaka hindi lang sa students, na pati na sa staff, sa guard. Kasi na-mention yung guard before na parang katuwag na din nila sa pagbabantay ng students. Oo, cute nila. Cute si Butchoy especially pag nakatambay siya dun sa may harap ng new building. Na nakahiga lang siya dun kasama ng mga guards. Tapos very attentive din nga siya sa cute lang yung overall. Kasi pupunta sila mga kiosk din, di ba? Wala lang. Pwede, at least kapag nandun, pwede mo silang himas-himasin. Lalo pag parang stress ka na ganun. Parang ano. Kasi pag pusa kasi agresibo, nasa ibabaw ng lamesa. Gutom ka na, agawan ka pa eh. Ay, actually, no, yung difference sa sa pusa at sa aso, parang naghihintay sila dyan. At least dito sa Fine Arts. Siguro yung pinakamabait na aso sa FA, actually. Pinakamalambing. Ano siya, parang icon siya sa UPCFA kasi lagi niya rin kasama yung ibang mga aso and para siyang authority. Para siyang sinusundan ng mga aso and ayun, ang cool niya. Hindi lamang isang mascot si Butchoy, isa rin siyang kasama sa oras ng pagod at lungkot. Isang kaibigan. Para sa maraming mag-aaral, isa siyang paalala na ang College of Fine Arts ay hindi lamang isang kolehiyo, kundi isang tahanan para sa lahat. Meron po ba kayong parang specific or paboritong memory with Butchoy? Basta kung tawagin ko yan, Bochi, ganun ba? Bochi, Butchoy. Si Bochi, kung tawagin, Bochi. Ayun na, malis na, oh. Nailip na. Choy! Alika rito, Butchoy! Minsan may ugali yan si Butchoy. Minsan yung pagkain niya, lalo na pag tinapay, manok, ibinabaw niya yan sa lupa. Tinatago niya. Tapos babalikan niya yun. Yun lang ang napansin ko sa kanya. Parang yung aso din namin si Dudes dati nagtatago din ng pagkain. Saan niya po usually tinatago yung mga pagkain? Nako, ang hirap. Hindi mo basta makikita. Pero ano din po kasi pag kunwari, pinapakain siya, parang alam na ng ibang aso na hindi siya, like, huwag siyang lapitan. Parang takot din yung ibang aso sa kanya na. Oo, totoo yun. Lumapit eh. Yun, na tinulugan niya ako noon sa klase. Favorite memory? Yun talaga yung core memory ko sa kanya. Kasi isang buong lecture yan na 1.5 hours at nanatili siyang tulog sa buong period na yun. Sinusubukan namin siyang gisingin, pero obviously ayaw niya. Hindi pa dahil sa tulog na tulog siya. Pero kasi nakikita namin nakapikit yung mata niya tapos hindi niya binubuksan. Tapos binibigatan niya yung sarili niya. So, yun yung memory ko sa kanya na kawan. Siguro dahil summer at that time at mainit sa labas, so yung classroom na aircon, yun na yung pinaka-komportabling lugar. Yun ang theory namin. Pero pansin nga din po namin sa most of the shots na nagpapakipitsyo. Madalas po talaga natutulog po siya. Pinapakain po na Kuya Rene and George. Yung iba niya kasama siya, natutulog pa rin. So, yung spot na tinulugan niya was right in front of the aircon. So, gets ko naman, okay, kaya hindi dahil sa boring ako, pero ayun, yun na yung pinakamalamig na lugar. Pag sinabi mo sa kanya na, Butchoy, magpasa sa oras sila yan. So parang guarded na. Parang si Butchoy is parang katuwang namin sa guard dito. Nagbabantay ng Fine Arts. Siguro pag
pansin ko lang pagka konti lang yung tao sa kiosk, tapos ako lang nasa kiosk. Napapansin ko, lumalapit siya sa akin, not to ask for food, pero pupunta siya sa tabi ko, tapos hihiga lang siya doon, tatambay. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko naman siya binibigyan ng pagkain, pero yun siguro yung lagi ko naaalala sa kanya na sobrang malapitin siya sa akin for some reason, which I don't know why. Si Butchoy kasi may parang, siya, iba yung ugali nila, yung mga aso dito sa Fine Arts paggabi. Mas magagalitin sila. So, pag pumunta ako dito one time, kinuha ko yung bike ko kasi naiiwan. Tapos mas aggressive si Butchoy, like nananahol talaga siya. Nangangaaway siya. Pero pag morning, hindi naman sila ganun. I think nung mid-year last year, ayun, wala lang, dumanang siya sa Fab, tas binigyan ko siya pagkain, yun, tas nirub ko yung belly niya, yun. Siguro every time na nasa kiosk ako, nakikita ko si Butchoy, and pag pinapakain siya ni Kuya Willie, pag pinapakain siya, parang walang gumagalaw ng pagkain niya na ibang aso, tapos yun, parang sa kanya lang yun. Parang tao lang dun siya, kaya ang cute. Ayun, lagi siya nakikita pag nakatambi ako sa kiosk. And meron ka bang specific favorite memory with Butchoy? Naalala ko one time nakita ko siya sa new building. Ayun na yun. Ay, walang like kung ano nangyayari. Nakita mo lang siya, ganun. Naglalakad po kasi ako papuntang class, tapos nakita ko si Butchoy, tumingin sa akin. Tumingin din ako, sabi ko, Butchoy! Sabi niya, sup. So, may subtitle. Okay. Ngunit sa kabila ng pagmamahal ng komunidad kay Butchoy, hindi maikakaila ang iba't ibang hamon ng buhay. Isang paaralan kung saan umuulad ang sining, hindi ba dapat umuulad din ang pamumuhay ng mga hayop na kasama sa pagbuo nito? Ito naman po, huling katanungan ako. Parang ano po yung panawagan niyo po or masasabi niyo para ma-improve yung pamumuhay ng mga aso dito or mga hayop in general po. Ano yung panawagan niyo po sa mga kanood po? Siyempre, ang kasi, yung since ito ay kolehiyo, no? Dapat nandun lang siya sa loob ng vicinity ng kolehiyo. Aalagaan din talaga. Siyempre, since nakakawala yan, kailangan din ng pananaw na tingnan din kung nakalabas ng kolehiyo. So, yun lang naman ang kailangan dun eh. Tungkol dun sa pagkain, minsan ang pagkain ng gwardiya, nasisharean pa. Minsan mga estudyante talagang pag may pasok, hindi nagugutom yung mga aso natin talaga rito. Kaya nakakatuwa. Kaya nung pandemic, meron tayong may mga estudyante tayo nagdo-donate ng mga dog food. So, ayan. Okay. Hanggang ngayon may nagdo-donate pa rin. Oo, nagdo-donate pa rin. Kaya lang, medyo maarte na itong mga aso natin. Ayaw ng dog food. Bumili pa naman po kami. Try nyo lang. Okay, unlimited supply of pet food na masustansya. Tapos syempre, access sa pagpapagamot at pagsistay sa kanila. Tingin ko malaking difference yung mabibigyan yan sa quality of life nila. Tapos syempre, sana may dedicated din silang lugar na pwedeng pahingahan. Para medyo gumana man ng aming, siyempre, di araw-araw, bibili kami ng ulo ng manok. Baka po pwede mag-donate mga dog food para masahan din sa dog food ba. Ihalo namin sa pagkain. Kasi nabanggit din po ng isang guard na parang pati yung kanin nila nababawasan. Oo, dahil nga sa kanila. Kasi naawa rin sila eh. Ang dami kasi yan eh. Siyempre, naawa sila pagka walang makain. Tatawid sa kabila. Minsan na. Marami na nga sagasaan dito, dalawa eh. Tatawid sa kabila ba? Yan sa good food. Lahat ng pagkain. Eh, siyempre, kawawa naman. Pagkaan rin sila. Kung baga sa naawa, bibigay sila ng pagkain. Lalo pagka bakasyon, wala kami rito. O siyempre, walang pagkain. Naawa rin ako. Sabi ka, punta tayo sa Fine Arts. Kahit pa, dala natin yan. Yan o, putol. Nanay niya, at 4 na magkakapatid dyan. Namatay, nasagasaan. Hindi, pati nanay. Yan, tumatawid sila dyan. Dati, dahil bakasyon noon eh.
Oo, siya lang natira. Ang sa amin lang, ang laging hinihiling ko talaga sa pag may tumatanong sa akin na dapat alagaan natin dito sa loob ng fine arts ang mga alaga ating aso. At saka unang-una, sa totoo lang, sa pagkain, medyo kapos kami kasi pagkain namin, kung ano sobra na lang namin, yun lang yung binibigay namin. Kaya dapat siguro mayroon silang pagkain na may magbibigay sa kanila ng pagkain. May parts. Oo. Kasi nabanggit din po ni yung sa kiosk na parang sila din po nagpapakain din po. Oo, sila sila din. or Oo, gastos sila. po nila. So, yun din po yung panawagan po nila. So, yung, ayun, parang Ako sa totoo lang, baon ko rito 3 kilong bigas. 3 kilong bigas. Kung sa akin lang, aabutin ng mga sobra 1 week sa akin yan. Kasi kukunti naman ako kumakain eh. Isa nga lang nga na wala ang nagbibigay ng pagkain sa mga alaga namin. So, dinadagang ko yung saing ko. So, ibig sabihin, parang doble pa yung konsumo niya sa amin eh. Oo. Tsaka hindi lang Saka po sa si ulam. Butchoy po eh, no? Oo, saka sila sa butchoy. Saka sa ulam, kasama ko na yan sila. Kasama na din po sila sa budget. Oo, may budget na yan sila. Hinaawa naman kami na nakikita namin yung asan nang pumapayat na kasi wala. Siyempre, bantay namin dito yan eh. Nakatuwang namin dito yan sa araw-araw na pagbabantay sa fine arts eh. Lalo pag halimbawang hindi niya kilala, tatahulin niya yan. Lalo yung mga rider. Ayaw na nila ng rider na maingay yung tambutso. Hinahabol. Oo, nahabol nila yan. Hindi nila gusto yan. Siguro since pagkain ang pinupuntahan ng tao dito, obviously yung pagkain din pinupuntahan ng mga pets and yung mga pusa, mga aso dito. Siguro a better thing to do for them is yung mga dedicated na eating areas or like mga bowls or like yung mga yung mga parang siguro a station na dedicated for leftovers ng food para imbis na itapon nila sa basurahan, pwede nila ilagay doon and may chance or like pwedeng kainin ng mga aso, mga pusa yung mga natitirang pagkain imbis na itapon na lang. Si Butchoy at ang kanyang mga kaibigan ay nagbibigay ng buhay at saya sa CFA. Ngunit sila rin ay nangangailangan ng ating kalinga at suporta. Sa simpleng pagbibigay ng pagkain, pag-aalaga, mapapanatili nating ligtas at masaya ang kanilang tahanan dito sa loob ng ating kolehiyo. So boring. I've been watching Netflix all day long. I thought there would be no things left to watch.